Luke 4:18-19. Luke chapter 4:18-19. It says, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor." Kining verse mga igsoon or verses, actually, gibasa ni Jesus. So wala nakabalo, every Saturday, si Jesus mo appeal gid siya, mo join gid siya og panimbahon sa gitawag og sinagoga or synagogue. So punay sa atua mga kapilya, maragingana ba? So mag-join na siya permi every Saturday. Aside sa gitawag og temple, naagi temple dako gyud. Dako nga simbahan nga didto magkahiu sa tanan ang mga Hudiyo. Nya si Jesus Hudiyo man siya. For example, wala man siya sa Jerusalem, naa man siya sa Nazareth, naa man siya sa Capernaum. So kanang mga lugar naa po na yung mga sinagoga. Pero ang ilang main gyud nga temple naa sa Jerusalem. So laktod nga pagkaistorya, Saturday nga dako, ngano Saturday man because Hudiyo man sila, wala may Pilipino dito, walay hintil. Ang nahitabo megzoon, ang ilang pamaagi, kustumbre nila, programa nila sa ilang synagogue, anybody pwede makabasa. Anybody pwede makabarog. Depende sa unsay istorya sa nag-host. And then, anong time? Bible reading. Salamat na-restore ang Bible reading sa My Home Church. Kaganina, nagbasa ta. And then, pag Bible reading a moment, giabrihan ang Old Testament. Ang Bible sa una is Old Testament, wala pa yung New Testament. Kaya ang New Testament, nasuwat siya AD 90 somewhere. So, sa time ni Jesus, around mga AD 30, AD 33, ingana nga panahon, nga time nga nag-ministry siya. So, diyang pag-open sa book, sa kadaghan pwede basahon nga book. At that very time, dito siya nahagbong sa Book of Isaiah. Ang Book of Isaiah, exactly the same wording. Maogin ni siya nga word, Mixon. The Spirit of the Lord is upon me. So, sa kadaghan ba, makita ni mo nga prophetic gyud ang ministry ni Jesus. Sa kadaghan, versikulo, chapters, ug book sa Old Testament, sa Book of Isaiah, pagyud na tunong, ug kini pagyud nga mga words iyang nabasa. Ug usbo na ko, personalize. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the captives and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. O ang Book of Isaiah, naapay additional, o say additional, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of our God. Mauna siya ang sunod ng mga phrases. To proclaim the year of the Lord's favor, dili ka dapat muhunong, mupadayon ka, and the day of vengeance. Pasabot, kasuko, judgment sa Ginoo. Apan matingala ka, siyang si Jesus ang nagbasa, ang iyang gibasa is Book of Isaiah, but intentionally, didto ra siya kutob, mihunong siya sa favor. Pag may kag favor mga igsoon, it means blessing. It means grace. Grasya sa Ginoo. Unsa ang grasya sa Ginoo? Unmerited, unearned, undeserved nga pabor gikan sa Ginoo. Pag may kag unearned, unmerited, undeserved, pasabot, dili gyud ka angayan. Ang example na migsuon, langit. Pragkahanay pagkaistorya sa atong sinultian, nilihok ka na huna, sa atong lifestyle, wala man siguro'y adlaw di ta masipyat o di makasala. So kung kana atong basihan, wala gyoy isa nato angayan makangadtog langit. Walay deserve. Pero naay gitawag og grasya. Ang grasya mo na gitawag og undeserved
favor. Unmerited, dili nimo ni pwede mabayran. Unearned, dili nimo pwede haguan. Kaya nga naman, wala dyo kay angay ani. But ang grasya gihatag sa mga tao nga walay angay. Mao nay tinuod. Angayan ta dapat maimpyerno apan tungod sa grasya sa Ginoo pwede na ta makasulod sa langit. Ang kaluoy lahi. Ang kaluoy angayan juga, paingon ka dapat sa impyerno, pero gipugngan sa Ginoo. Dili madjug ka angayan, paingon sa langit, but tungod sa grasya sa Ginoo, undeserved, unearned, unmerited favor. Walay inab nga sacrifice, kwarta, binuotan, buhat o mga maayo para malangit ka, walay deserved, wala undeserved yun, unmerited, unearned. Grasya gyud niya. Ug tungod sa iyang grasya, wala kay angay mo sulod sa langit, pwede na ka makasulod tungod sa grasya. Imbis paingon ka sa impyerno tungod sa kaluoy sa Ginoo, wala ka na, dili na ka makangadto sa impyerno. Kaya nga naman, dito sa cross, iyang gibayran tanan. Muna ang grasya sa Ginoo came, ingon ang book of Titus, the grace of God appeared to all men. I don't know kung saan na pag-explain, but to all men. Pasabot, ang Ginoo maghatag yun o grasya sa matag usa. Depende na lang sa tao kung iyang dawaton ang grasya o dili. Muna kung karong kabuntagon, madunggan nimo ang gugma sa Ginoo, madunggan nimo ang pulong sa Ginoo. Once again, nag-remind nimo, nanguhit nimo, namukaw nimo, wake up! Mata na, anak sa Ginoo. Ayaw o kanang galing padala sa gitawag og dagan sa kinabuhi. Kay usahay kining kinabuhi sa dinis kalibutan, makaingon gyud ta dako-dako nga porsyento unfair gyud kayo. Nganuman sila hayahay kami naglisod, nganuman kini sila kon nakahuman ako wag gyapon, makaingana gyud ang tao. Kay nganuman kuming kag injustice daghan ka is kalibutan. Apan bisan pa man ang atong Ginoo nga atong giserbisyuhan, He is the God of justice. He is a just God. He is a fair God. Balanse siya. Kung naa manggali may impyerno, sigurado gyud na angayan gyud siya may impyerno. Ug naa manggali malangit, sigurado gyud ko gibayran gyud na para malangit. Kaya ang Bible, without shedding of blood, there's no forgiveness. Ang makasulod sa langit katuramang napasaylo. Pag walay dugo maula, walay masacrifice, maunang wala gyud malangit. So wala pa niabot si Jesus perting daghan ng dugo mugawa sa temple. Unsa mga dugo? Dugo sa mga mananap. Dugo sa mga karnero, baka o guban pa. Apan sa diyang niabot si Jesus, kabantay mo, wala na. Wala na yung mga pag-offering. Nga naman, because ingon ng Bible, once and for all, He died at the cross for the payment of our sins. Gipasaylo na ka sa mga magtotoo ni Kristo. Gipasaylo na ka. Sa mga nidawat ni Kristo, gipalit na ka, kay giprenda man kawan sa panatayem, karon gibalik na, gilukat na ka. Sa dihang gilukat ka, gibayran ka, ang ato ang pinaka-the best nga reaction is to be grateful. Lord, salamat kaayo sa kadaghan tao, isa ko sa imong gitawag nga makamata, gikan sa kangitngit, karon naa nakas kahayag tungod ni Ginoong Hesus. Kay siya man ang kahayag. Jesus, nisyagit siya, I am the light of the world. Muna kung gusto kag kahayag sa imong kinabuhi, salamat sa education, salamat sa pila ka katuig nag-eskwela, elementary, high school, yan, college ka, yan, graduate studies pag yun, dako na kay kag ranggo, dako na kay kag naabot, nga na-achieve nimo, salamat ana. Pero kana nga kaalam, kulang gyapon kayo. Nanggawas ang mga klase-klase nga mga discoveries, ang mga high technologies, nangabot, to think may zone, kumutan-aw ka sa una, gikan sa sinihan, dako kaayo, paingon sa TV, paingon sa desktop, paingon sa PC, paingon sa laptop, paingon sa iPad, karon paingon na gyud sa cellphone. Pasabot ang access nimo sa Ginoo, hand to hand, duol na gyud kaayo, face to face, shoulder to shoulder. Murag kanta day, sorry. Kana bang ingana na gyud ka easy access ang pulong sa Ginoo.
Mo na nga ikaw nga nakadawat sa regalo, everybody say regalo. Ang pinaka the best nimong buhaton is to open the gift. Tanawa, lah, mo rin iyang gihatag nga regalo o kung sinina suota in town. Nya ang regalo nga gihatag sa imo is kinabuhing walay katapusan. Suota na ikinabuhi ng kinabuhing walay katapusan. Work out your salvation. Pag may kag-work out, pagpadako kag lawas ba? Panindot og lawas, dili padako. Panindot og lawas, depende sa imong goal. Ang workout zone is a rigid na training para mausab ang imong figure, ang imong physique. Gikan sa dako-dako siguro karon mura na kag Miss Universe o Mr. Universe. Kinahanglan og workout. Everybody say workout. Ingon ang Bible, work out your salvation. Pasabot, luwas na ka tungod ni Kristo, gibayra na ka sa cross. Bag-o na ka nga binuhat, the old has gone, the new has come. Kining bag-o nimo nga kinabuhi, imo nang i-work out. Wala ka ni ngadto sa gym nag-workout para makalawas ka, naa na kay lawas. Pasabot, luwas na ka, paninduton lang nimo ang imong kalawasan. Let your light so shine before men, makita sa mga tao nga, anak gini siya sa Ginoo. Ipakita nga you are a Dokimos disciple. Nagtuon ka nga walay hunong sa pulong sa Ginoo. Amen? And every Sunday, it's a very good day. It's a great avenue. Nga naman, once again, madunggan na pod nato ang mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Makadungog ta sa iyang mga promises, unsa iyang gibuhat sa cross, unsa iyang gibuhat 2,000 years ago. Nindot kayo maigsoon. Indeed, ang balay sa Ginoo, balay sa kalipay, kalinaw ug kusog. Mao na nga kung nagluya ka ug unsa man gali ng negative nimong gibati, ayog kabalaka kay diri sa balay alampuanan, tagaan kag kusog sa Ginoo. Amen. He is the God of blessing, a God of joy, peace and strength, and of course He is the God of muhatag og good days. Siya ang Ginoo nga muhimo og mga maayong mga adlaw, nindot nga mga adlaw. Ingon ang Bible, kung gusto ka makakita og many good days nga mahitabo sa imong kinabuhi, imong kontrolon ang imong lips. Kay once musugod na nig istorya, especially negative, ang gahom, ang power sa tongue. No? Ingon ang Bible, death and life is in the power of the tongue. May istorya lang kag di maayo niya ang makadungog, ma-discourage yun. May istorya kag mga nindot nga butang, bubukad ang atay niya. Matingala ka ang iyang naong mausab, ang continence sa iyang kanang dagway niya, muhayag siya, ma-inspired siya. Bakit ang bayagod nimo ang tao nga in love kay kana bang di ka kasabot sa ang beauty ba? Mugwapo, magilak-gilak ang iyang naong. Pero pag nagbulag, wala na ang naong ana, di na mahimot. Tanawa ang naong sa imong tapad, gibulagan or in love. Ang uban, wala mo ko'y partner, pastor. In love ka ni Jesus. Praise God. Hallelujah. Pag may sigot ko gugmay, karon pag yun mo ni katawa. Wadyo ko iliyok-liyok. Lord, saan man ako sila makatawa sila. Pag isigot ako gugma, ay, nakaginawa ko. Kay grabe mo katawas pa sa John. Kisa to si Michelle. So wala nakabalo na ay namugna nga bagyo, no? I don't know unsa ni nga signal diri sa My Home Church, pero love storm signal number kusog yung kaayo. Possible pag moabot ni sa teritoryo sa area of responsibility sa Pilipinas, tawag ni siya bagyong Harold ug Michelle. Wala pa na itabo ang bagyo mo sa Pilipinas isar kangalan karon bagyong Harold ug Michelle. Okay, kung kini sila magkasinabot, bulahan kayo ang My Home Church kay ano, nanay mo atiman sa lanaw, uban pang parte sa dakbayan sa dala tinuod pero binuang. Nabalik ta diay. So lakto nga pagkaistorya sa diyang gibasa ni Jesus pag abot sa vengeance of our God, the day of vengeance, the day of paghukom, matingala ka ba? Intentionally wala niya gibasa. Kaya nga no,
ang pabor, ang blessing, it takes 1 year. Yun ang Bible, to proclaim the year of the Lord's blessing, the Lord's grace, the Lord's favor. 1 year. Pero kung basahon mo padayon, to proclaim, and the day of vengeance, just 1 day. 1 day, the vengeance of our God. Ngano wala man niya gipadayon? Because He is the grace of God. Siya ang good news, siya ang gospel. Samtang naa siya, it's all about the favor of God. Pero pag mawala na siya, ang musunod may igsoon, the day of vengeance. So, mini ka nga, 2,000 years ago, Pastor James, wala naman si Jesus. You are correct. Na siya sa right hand of the Father, naglingkod. Pero ayaw kalimot, naaiyang lawas na bilindre. For those who believe in His Son, ingon ang Father, si Elohim, I will give you the right to become my child. If you receive my Son, if you will not deny my Son, I will not deny you. But if you deny my Son, then I will deny you. Kita diri halos we believe in the Lord Jesus Christ. Because we believe in Him, ang tawag nato in the eyes of God, we are the church. We are the body of Christ. We are the bride of Christ. We are the new creation. We are the believers of Christ. Kita man iyang lawas, mo na nga, wala pa ang judgment, wala pa ang the day of judgment. And then, dili lang lawas, even ang Holy Spirit is in us. So sa lawas ni Kristo, sa sulod ang Holy Spirit. Ikaw, ako, we have the Holy Spirit inside of our body. According sa iyang pulong, o God cannot lie. O promise na niya, for those who receive His Son, tagaan niya katungod. And then, baguhon ka niya. Ay, ang imong kasing-kasing, grabe kangilad, himuon niya pure heart. Tagaan ka niyang pure heart, may son. So if you receive Christ, na kay bago nga kasing-kasing, ug kana nga bago nga kasing-kasing, imo nang i-exercise, imo nang ilakaw sa pagtuo. And then, because wala pa man ang rapture, pasabot ang atong physical body, wala pa gyud na usab, ang atong kalag, hunahuna, feelings, o atong mga desisyon, mo na ang kalag, gibag-o kada adlaw. Everybody say, kada adlaw. Gibag-o ang atong kalag. Pero ang atong spirito na born again, na regenerate, na nakamata og balik, gibalik ang himaya. So, imagine, power kayang spirit, kada adlaw gibag-o ang kalag ug ang imong lawas. Musugot kas dili, basta magtika taas ang edad, magtika ubos pod ang health. Deteriorating, decaying, fading away. Klaro man gyud na umaw na standard sa kalibutan because of the divine sentence. Tungod sa gibuhat ni Adan, isulod ang divine sentence. Mamatay na ta, maluya na ta. Ug mao nang kada adlaw na process journey sa atong lawas. Pero ang Ginoo maayo kaayo siya. Nganuman gitagaan ta niya Holy Communion. The body of Christ mo na ang more than pa na sa mga antibacterial, more than pa na sa mga penicillin, may tawag, amoxicillin, sa tawag niyo na, more than pa na sa mga vitamins. Grabe ka-effective. Depende sa imong sakit. The moment you partake His body, Lord, ako ning kaunon, because this is your body, my health, my healing, and my wholeness, my miracle. Amen. Lord, naluyan akong tuhod ang rayuma. In the name of Jesus, partake ko, Lord. This is your body. Mawala ang rayuma. It's all by faith, my son. Ug ang faith, it's up to you. Lahi ang moving sa Ginoo. Kay importante man ang tao, ang imong participation. Ang blood, kanang wine nga itong ginainom, dili na siya for healing. It's for our protection o atong silyo. Assurance nga ang Ginoo makig-uban gyud nato hangtod sa kangturan. I will never leave you, ingon si Jesus, nor forsake you. Even sa Great Commission, even till the end of the world, makig-uban ang Ginoo sa ato. Only for those who believe in the Lord Jesus Christ. Only for those, not just believe, but live according to His commands. Nagpuyo according sa will sa Ginoo. Minka nga, Pastor James, di na ko na kaya ba? Ayaw ka bala ka, daghan ta, magtinabangay ta. Mo na purpose sa household of faith. Kay kini nga grupo sa mga naay pagtuo. Kay musugot kas dili ang pagtuo, pag makadungog kag dili
magtotoo, sigurado gyud maapektuhan. Pero kada Domingo na aman, magtapok ta kay ang Domingo sa tuwa, mao man ang atong kapahulayan. This is our Sabbath. Magrest na. Mao ni ang time nga maminaw tas pulong sa Ginoo. Mao ni ang time mapakusgan sad nato kay daghan kay nga mga words ni sulod sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Unsa na nga klase nga mga words, mga worldly nga words, mga negative, mga unsa pa na diha. Apan ang pulong sa Ginoo maoy mo filter, maoy mo limpyo. Once again limpyon atong unahuna kada adlaw, kada Domingo, kada panahon nga mabasa ka sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo tubig man nga limpyo. Amen. Pagkanindot nga mag-uban ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. And then ingon ang Ginoo, iyang gipugnan kutob ra sa favor kay mao may gitinuod. Wala pa gyud ang judgment. Pero musugot ka sa dili, He is a God of just or just God. He is a God of justice. Pasabot na agyoy luna na ay panahon sa paghukom. Na agyoy paghukom. Ayaw kalimot, parallel ang atong world o ang gitawag og eternity. Kay kita gimugna out of this eternity. Eternity, walay time, walay physical, it's all spiritual mixon. Walay space, walay time, walay matter. That's eternity. Karon diri sa tuwa creation na ay space, na ay time, na ay matter. Subject ta sa unsay dagan sa mga physical ang hitabo sa atong, even sa atong mga planets under taana. Unsay mga hitabo diha, apektado ang earth. Laktod nga pagkaisto ni Megsoon, kinahanglan ta mo pahuway mo rest. Kada adlaw biya daghan kita masulod sa tungod makadungog tag mga marites nga magstorya, mga balita ba na diha, nimutan-aw ka sa atong nasod, luoy kaya atong nasod, daghan kay naglisod, pero daghan kaayo ang mga nag-enjoy sa kaban ng bayan. Dapat tayo magkaisa. Mungadto tas post office. Wala sa Bible nga gi-encourage ta nga mag-apil-apil og mga ingana. Ang atoa mas maayo is mag-ampo ta. Mao na tinuod mo tabang mo obey sa rules ba. Dili ta magpabadlong mga anak sa Ginoo nga wala na may nag-amen ni isa ninyo. Anar ba ng mga Amerikano, mga foreigner? Oh, I like Filipinos. They're very respectful. Pag abot daw dito sa ilang nasod, buutan kaayo ang Pinoy. Ano to, lagi di pa nimong nasod, masakpan ka, tanggong ka, wala makikwarta mo, namuna naman nimong panrabaho niya. Na dala binuang pero tinuod. Usay, maayo ratas laing nasod. Pero pag abot diri sa Pilipinas, sa nasod, sa laing nasod, dili ka basta-basta glabig basura, di ka basta-basta manluwa, di basta-basta mangihi, mga lalaki. Pero diri sa Pilipinas, muhuno lang, pakilid lang, daog na. Maluoy kus pader. Luoy Diyos siya. Rambot lang sa mga lalaki ninyo, no? Pero ako, maulo Diyos ko. Maulo ko mga naibulabay, ulaw Diyos kayo. Ayaw parehas tanan, mga lalaki. Dapat mangita tag toilet. Muhunong tana, may mga shell. Ngano ako naapil man ako ni. Kaya daghan man kayo magmotor diri, muhunong lang skilid, mo iro. Ayaw in town. Mga anak bitas Ginoo. Follow the rules of our land. Wala lagi nag-amen. Yeah. Ang tanaw legas palibot, naghanay problema eh. Problemas barangay. Dili pa, problemas purok. Mag-away dili. Grabe na gini eh. Barangay level, away po. Syudad, away squad si mga konsehal, di ba kasi nabot? May gali sa Iligan. Thank you, Lord. Nagkaiusa na si congressman o si mayor. Uy, kadaugan dito nato na. I don't know kung malipay mo, wala mo nalipay. Kaya solid yun mo blue, solid mo pula. Pag-abot sa langit, wala na. Sige yun. Pag-abot sa Congress, grabe ang away dito. O kickback sa kwarta. Billions, trillions. Senado, kagubot po karon. Bago pa galito, nag-Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Pila ra ka adlaw, lahi naman po. Makaingon ka ba nga ang kanaging ang demokrasya ba? It's really dili gid siya ingana ka effective kung gusto jud ka kanagaling grabe ka mo improve ka mo progress imong nasod. Depende po sa mga tao pero sa Pilipino gyud kinahanglan gyud tag
Ano bang isog nga kamot ba nga mo dumala ba? Kay naatay pagkaabusado usahay. Ayan mo pag-amen. Kay mga Filipino yun. Muna nga mag-pray yun ta nga tagaan ta sa Ginoo og mga officialis nga naay kahadlok. Wata kabalo na dire naglingkod mahimong future mayor sa Iligan City. We don't know. O kung mahimo magigag mayor, ayaw kalimti ha, nga ako'y nagstorya. Balag tiguan na ko. Mayor, ako to ikaw din na dong. So, tip ka para malipay punta. Uy, wata kabalo, na congressman, senador dire. Na mga mahimong PBB grand winner. Na mahimong K-pop dire. Na mahimong mga dragon demon hunter. Sorry, Lord. Sige mong tanaw Netflix, Lord. Sa ilo, ame. Wita. Pero gipaklaro sa Ginoo, iyang gibasa, the year of the favor of the Lord. Samtang naapa ang church, samtang naapa ta, ang pabor sa Ginoo, magdagayday yun na. So ako pangutan na anda mamumudawat sa gitawag og kanabang non-stop, abundant nga panalangin sa Ginoo. Amen? Amen. So, salamat kayo. Og we are the body of Christ. Are we the body of Christ? Pasabot, kung anointed siya, anointed po ta. Kaya kita man ang body. Klaro? Kung protected siya, protected po ta. Ang kalainan lang nato kay, yes, we are the body of Christ, pero ang ato ang will, ang atong kalag, mauna-una, decision, kinahanglan yun mo grow kada adlaw. Muna ni Ana si David, bless the Lord, oh my soul. Iyan yung gi-command ang iya ang kalag. Kay ang kalag, say muliko yun. Straight lang, muliko yun. Pag mata, lami kayo simba. Ang spirit, let's go, go, go! Simba na! Pero ang kalag, ang lawan, mami pa may katulog. Muna, pag abot sa simbahan, natulog. Ay, magtulog yung tao. Klaruhan na imong tapad ha, tagaan ta kagahom nga imo nang laparuhon kung makatulog siya. Only in my home church. Hindi ko, okay, imo lang ko laparo. Holy. Kay holy, kay kinaba sa simbahan. Murag joke ra man gyud makapakatawa sige, mag-joke na lang ko eh. Kay City Crusader ba? Gusto mo mag-joke ko? Pero sa buta, katawa daan. Kaya talag sarama ko mo joke nga maigo. Knock-knock. Grabe gyud kaya. Bantay lang yun mo. Kuha na kay mo ba? Kanang si tawagan na, kanang wordly kay mo. Ayaw mo palabi ano eh. Asa naman ito kong notes? Hallelujah. Uy, nako'y giandam ba yan? Giandam na ko ni kay para ni sa inyo, ah. Nara. Okay. Atong isgutan is City Crusade, right? So, knock-knock. Crusade. Crusade your seat now kay puno na sa kaluwasan ang lugar. Knock, knock. Preach. Preach the gospel in season and out of season. Maski walay mic, basta naay spirit. Bahalag walay JBL speaker. Okay. Dili ko mawali kay walay speaker. Shagit! Knock, knock. Cross. Cross over sa Baraas. Kay natay crusade ug libre ang kaluwasan. Knock, knock! Soul, kalag, soul. Soul happy ko kay daghan kalag madalas sa Ginoo pinaagi sa krusada. Pasa mo lang. Bitaw, sa mo'y pasabot adto. Kamo be? Usa ka pastor.
Ingon ng pastor, unsa man atong dadon sa crusade? Usa ka member. Sound system, tent, og snacks. Ingon ng pastor, ayaw kalimti ang cross ha? Basin mahimo ra tag concert. Giingnan ang usa ka bata. Ngano man excited kaayo ka sa crusade? Ingon ng bata. Kay giingnan man ko nga daghan daw kalag maluwas, basin apil pod akong isda. Naglibo ko ngano, pero sige na lang. Nagpaabot mo? Magwali na ko. Crusade is a movement of the Spirit to bring Christ to the city. Mao na'y klaro. I don't know na bastas. Crusade is a movement of the Holy Spirit to bring Christ to the city. Kay kabantay mo, pag magkrusada, yun, daghang gibuhaton ng Ginoo. Kay ano man, kanang mga tawhan na nagtapok diya, wala na nagtapok sa unsa pa man nagtapok na tungod sa ilang pagtuo. Naigiingon nga, when a city bows to Christ, its streets become highways of hope and its people carriers of grace. Dili nakasuwat? Wala. Ang idea maigsuon, ngano magkrusada ta, because ang Holy Spirit, ang anointing nga naa kang Jesus, the same exactly sa ato karon. It's up to us kay ngano man ang atong pagtuo ba. Mo na nga kung walay pagtuo naman na sa Bible, pag ang usa ka tawo walay pagtuo, lisod kaayo ma-please ang Ginoo because it takes faith to please the Lord. Nya gusto nato mahimot ang Ginoo, gusto nato nga ang Ginoo makuha niya ang atensyon nato, ang pagtuo nimo maigsoon. Very, very crucial, importante kayo. Ang krusada maigsoon paklaro, ma-highlight ang cross, ang sacrifice ni Jesus. O ang cross maigsoon, dili lang siya message, but also mission siya. Pasabot muluwas siya og makapadala pagitagdaghan pagyud nga mga missionaries. Isa na sa mga pangandoy sa My Home Church nga moabot gyud ang mga tuig, ang panahon nga mahimot ang kanang mission church, sending church. Sa sobra kadaghan panalangin og nang grow na ang mga anak sa Ginoo, nakasabot na sa ila ang mga tawag, manindog magkahiusa, unity in the Spirit. Makapadala na taog mga missionary sa lain-laing lugar. Dili na pwede Amerika rin magpadala diri. Kasi pagtuo nila na to, pobreta, dato ta. Mga anak tas Ginoo. Gamay na yung mag-email. Pag-email po, kusga po. Mga anak tas Ginoo, dato ta, amen. Maabot ang tayo nga, matingalang Amerikano ang magwali sila, mga Bisaya. Ang mga Amerikano pa mag-interpret. Kita na, magbisaya na tagwali niya, mag-interpret sila. Sila na po mag-interpret, sila na pirmi. Muabot ang panahon, maigsoon nga, ang My Home Church, nagyutay mga ipangdala nga mga missionary. Sa Singapore, sa Hong Kong, sa, masugod mag-China? Sa China, depende asa napit ang i-open sa Ginoo. America, London, Switzerland, Canada, Alaska, murag dili naman mission nila, murag panglaglaang naman na pastor. Ipadala nato sa usa ka dako nga cruise na ship. Ay murag, magwali ka didto. Na kay 1 week. Yes, murag kang naglaag kay cruise ship ba, pero nagwali ka sa pulong sa Ginoo. Pwede man na. Isa sa mga sikat kaayo nga street evangelist, si Cliff, nga gipangutana siya nga kanang bang daghan may campuses nga nakailan nimo. Giyon sa kinsa man jud ka? Ngano na abot man kaani? Ngano na nahimo magka street evangelist? Isa nga ang tinuod yun, talawan ko, maulawon ko, Americans. Pero dako jud kuno kaayo ang conviction nga madunggan gyud niya ningon ang Holy Spirit sa iya. Sulod ani nga lugar og pagsangyaw.
Nya pagadto niya kay barman. Nya ingon siya, Holy Spirit ginasulti niya. Grabe gyud ang conviction siya nga. Puro man ang mga kuan diya, hubog guman pa. Pero kusog man gyud. Nya nga sigurado jud ko, hubog ni magpataka gyud ni giyaw-yaw. So ni naka-decides po siya. Nara sa iyang mind tanan siya nga, kung magpataka ka giyaw-yaw, kay hubog ka. Magpataka po ko giyaw-yaw sa gugma sa Ginoo sa imo. Iyang i-awayon ba i-level. Pero kabalo ta hubogin mo kay istorya, way paingnan. So it's not wise, right? It's not wise. So lakton ka pag istorya, sulod siya dito, bar. Agi bira-birahan niya, siya agi siya dito, do lang waiter. Sir, dili pwede diri sir. Siya dili. Customer man po ko. Ako man siya gisharean nga ang langit, something ana. To make the story short, nangabot ang mga dagkog lawas. O gipagawas niya. So, discourage niya. Nya, kita, lakton nga pag-istorya. Kung kita pa-istoryahan, di gito, sayop gito, epic failure gito. Pero mao man jud kuno iyang conviction, mao mo iyang nadunggan so ningadto siya. All things work together, na purpose gyapon. Ug tungod adtong na mura siya na down siya ba nga mura gipapahawa siya nga ang iyang gisulti kaluwasan man sa katawhan. Dito naay ni sulod sa iyang mind nga ngadto na lang kag eskwelahan. Pagsulod niyang eskwelahan, to make the story short, dito na dayon. Invited siya sa lain-lain ng mga campuses. Kung sa tuang version, sulod siya UP, sulod siya IIT, sulod siya sa University of Mindanao, sulod siya sa mga San Beda, sa mga sikat ba, mga Lasal University, sudlan niya na, makipag-dialogue siya sa mga professor, sa mga student, o kabalo ka unsay resulta, ang resulta, daghan kaayo ni balik sa Ginoo. Kay sa tinuod lang, mao ni bantayan nato mga ginikanan. Kay lahi na ang atong eskwelahan karon. Dapat dawato ninyo na. Mga ginikanan, minaw mo? Nag-invest ta og thousands or millions siguro, anam-anam, gradual, para makahuman og eskwela nga atong anak from elementary hangtod sa college. Pero prangka pagka-istorya, sa college, hindi ang grabe ang hadlok. Wala ko nag-ingon nga dautan ang naa sa sulod diha, pero naamag diha ang mga temptation. Naa ang mga NPA. Naa ang mga frat. Wala ko nag-ingon dautan ang frat, kay naa may mga nindot nga frat. Pero ang idea ba, sa madunggan lang nimo, naa diha ang klasik-klasing nga mga kabuang. Naa diha ang mga atheist. Matingala ka nga, usab na ang pagtuo sa imong anak. Nya daghan na kaayo ng hitabo nga pagkabuutan sa ginikanan o pagkabuutan ani nga bata sa dayang gipa-eskwela ani nga university karon tuan na nagpusil yang anak. Grabe na siya kasakit kay ngano man naningkamot ka ba nga naay maayong ugma imong anak pero karon nakita nimo NPA na di imong anak. O dili na siya istorya. Tinuod na nga nanghitabo. So, musulod ang usa ka bata sa eskwelahan. Klase-klase ang mga gipang yaw-yaw diya. Hangtod, ang worst is hindi limuto og Ginoo. Hangtod, mawad-an og... Kay natural magud pag wala na Ginoo, asa na sunod? Ang sunod ana, igon imong moral. Igon na imo ang hunahuna. Di na ka mo respeto. O daghan nga nanghitabo. Easy na ka mo patay, easy na magsugod diya. Wala may Ginoo, walay standard of life. Ang purpose man good sa mga pipila nga di mo to Ginoo because ang tinuod they don't want nga makita or may bawan or nay manghilabot sa ilang mga di maayo nga gibuhat. Mao man ay tinuod. Kay kung magisgot ta Ginoo naa magipagbadlong. Mo amen mo ana. Naay mga pagbadlong, naay mga pagpahimangno. Apan sa dihang mo say no sa pulong sa Ginoo, ang imong hunahuna kasing-kasing mo, ang tao, mura ra batag sponge, mo absorb ta. Kadugayan, mapariha juga. Pero ang kanindot lang may igsoon na ay pulong sa Ginoo available sa simbahan. Ayaw pug ni inyong anak. Invest sa mga espirituhanong butang sa inyong anak, pasimbaha sila. Wala ko nag-ingon sa my home church lang, pero sigurado ko ganahan imong anak dire. Pasimbahan sila. Allow them to listen sa word ni Lord while bata pa.
guide them, train them sa word ni Lord para pagdako nila ang pulong sa Ginoo mo ay ilang kusog. Ang ilang pagsalig, pagtuo na sa pulong sa Ginoo. Daghan kay mga bata nagpakamatay. Daghan mga bata nalulong sa bisyo, nalulong sa mga kabuang sa barkada. Tungod kay wala, dili lang kulang sa mga parenting. But tungod kay walay pulong sa Ginoo nga na-invest. Mao na nga bulahan kayo tang tanan karon kay ano man sa kadaghan sa atong temptation sa kapalibot, sa kadaghan possible mo babag sa atong pagtuo na agyapoy every Sunday. Na ay mga simbahan nga willing mo atiman sa atong mga kalagang ikapoy for 6 days. Hunahuna nga puno og mga problema in 6 days, ikapitong adlaw karon na ay mo remind nato nga you can do all things through Christ. Pag mutuo ka niya, moduol ka niya, cast your burden upon Him because He cares for you. Mo man ay tinuod. O kung naamang kay problema sa unahon na tungod sa sa panang mga nahitabo sa imong kinabuhi, bisa pag naa kay millions sa imong bulsa, ang kalipay usahay maglisod kag katawa, mangita kag kalipay. Ang uban mo sort na lang, mosulod na lang mga comedy bar, bahalag binastos basta makatawa lang. Kay naay lahi ang katawa, makapahatag og kusog. Naama po na sa Bible, laughter is the best. Tambal man ang sige katawa. Pero kung nagkatawa ka, kay na kay gibutang sa imong lawas, sige katawa niya, ni pula imong mata, delikado na. Ayaw taraway mo tupad. Mo bitaw megson. Mo na nga kumubalik ta, the Spirit of the Lord is upon Jesus. As He is, so are we. Ang Holy Spirit naa nato dili tungod kay buutan ta, dili tungod kay nagbinuutan ta, dili tungod kay natay gibuhat nga mga maayong butang, nagplanto og mga maayong butang, but having said that, buhat mong mga maayong butang. Amen. Ang Holy Spirit naa nato karon tungod kay naay nagbayad sa cross. So regalo ang Holy Spirit sa ato, it's a gift. Kay buot sabton wa gitay angay. Apan nahimot ang angayan tungod ni Kristo, mo nang atong ikrusada. Mo nang atong ingadto sa field. Ang cross mao ang atong message. Ug ang atong syudad mao ang atong field. Mao na atong lugar ang atong sangyawan maigsoon. Let the people know nga naapay paglaom, naapay habang may buhay, may pag-ibig. May pag-asa. Mao ni tinuod maigsoon. Mo na nga, importante ang krusada. Mo na nalipay ko nga naay baraas. I think, dungagan pa masiguro sa mga pastors. Dungagan pa na ninyo, puhon. O, isa lang kay medyo busy-busy yun. Pero at least mga krusada ta. Ang krusada migsuon, importante kaayo siya. Kay diha nato kanabang ma-showcase, mapakita nga nagkahiusat ang tanan. Siya nagdala og isa ka sakong bugas, nagdala isa ka sakong sugar, nagdala og mga noodles, nagdala og mga unsa pa na mga grocery diya, itapok na to na, ipanghatag na to, busog pa sila espirituhanon nga bahin, busog po sila sa mga physical nga bahin. Muna akong giingon nga, dad-o na to, mag-abang tagdako nga lead wall, nga naman, kay ipasalidan na to ang ato ang mga short film. Samtang nagpatapok sa mga tao, o sa mga salida din, niya makita ang mga dagway sa atong mga local artists, support our local artists. Oh, naidaghan mga artista sa my home church. Ang mga lead actor, kasagara, nangawala na. Ayaw mo balik sila sa pagpanghalagad sa Ginoo. Mag-amen po, boy. Tinuod, ipakita, i-showcase nato during sa ato ang crusade. Na ay, I don't know, istorya rin ako, pero depende sa ato ang mga pastors, kay mga brilliant man sila, o mga mind, na ay libreng alot, tuli. Ay, natuli siguro kay libreng, sa magyud ito, krusada, magyud sa magyud di. Bonuses lang na, bonuses. Pero ang pinaka-main na to, sangyawan yun na to sila nga, naapagyoy pag-asa sa kinabuhi. Di lang yun mo give up. Amen? Ayaw give up. Kaya ang problema, manaag yun na permi.
naagyon na permi. Ang ato lang is magtinabangay ta because we are the household of faith. We are the body of Christ. Amen? Ingon ang Bible, the visible power of the Holy Spirit is in the crusade. Makita, maigsoon. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me. Ingon, ang pipila, crusades are not man-made strategies, but spirit-driven mission. Ang krusada maigsoon, gikan gina sa balang espiritu. Kung kabantay ka from Pentecost, Acts chapter 2, to Samaria, Acts chapter 8, ang revival nag-flow sa early church. Pag may revival maigsoon, it's a divine, sovereign move of the Holy Spirit. For example, sa My Home Church, anang hitabo bitaw karon sa My Home Church, I don't know if you believe it, but to tell you honestly, nagsugod ra gyud og 5 katawo ang My Home Church. But tanawa karon daghan ba gyud kay ta. It is the Holy Spirit. Dili ni move sa tao. Kay kung move sa tao, nangawala na ta. Pero ang Ginoo nang move na ay revival ng hitabo sa My Home Church. Daghan kay mga batanon, ang mga batanon puno bini sila kabisi sa ilang kinabuhi, TikTok, uban pa. Di, ayaw mo kalay, nawala ko na kami sa mga batanon. Ang idea ba nga maom gunay time perting daghan ang kalingawan, pwede pa sila mahimong vlogger. Pero ang ilang gipili, mga review sila, magpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Grabe, God will bless all this generation. Especially mga batanon nga naadiri, mga young arrows na karon. God will bless you abundantly. Say amen, mga batanon. So ang revival maigsoon, nagdala og spiritual awakening, nagdala og renewal, ma-renewed ka imong hunahuna. Ma-renewed ang imong commitment, ang imong focus, mabalik niya sa Ginoo. Salamat sa pag-amen, sound system. Tinuod bitaw. No? Nice story. Si Jeremiah Lanpher, one time maigsoon, way back sa 1857. 19th century, 20th century. Di ba kada century is pila? 100. So, 300 years ago, sakto ba ko? 300 years ago, 18 pa man. 1920 naman ta karon. So, 200 years pa. 200 years ago, kini si Jeremiah Lanpher, nag-pray siya sa New York. Usa ni siya ka layman, actually. Dili siya famous nga preacher, pero naglihok siya ingon nga missionary sa New York City. So, one time, recorded siya September 23. Unsa ta karon? September 14, the same month. September 23, 1857, he started a non-prayer meeting. Nag-prayer meeting lang siya sa dalan. Ang tawag sa dalan, Fulton Street. Within 6, nagsugod, 6 lang katao. Unom ra sila, nag-pray sila. And then, a week later, nisulod ang 40 ka mga tao nisulod. Within months, bulan lang, niabot sila thousands. Perting daghana, unsa ilang gitrabaho, unsa ilang gibuhat nga dalan. For example, diri, Quezon Avenue, Rojas Avenue, nagtapok para mag-rally? No, nagtapok para mag-ampo. From 6 to 40 to thousands, perting daghana. Na known siya na gitawag og Fulton Street Revival, Businessmen's Revival, nag-spark of movement of prayer and evangelism. Sa My Home Church maigsoon, actually mo ni nang hitabo, nag-spark ang discipleship, ang dokimos, na nagsugod og kanabang pag-atiman sa usag-usa. Kay sa una, wag iyahay raman tag sulod diri, lakaw pod. Pero karon naa na tay mga gitawag og kanang dokimos care group, dokimos group, naa nay mga gitawag og panagtapok. Kaya nga naman importante manggod, dili lang ang pagsimba, kundi ang pag-connect pod sa matag usa sa dili ting simba nga panahon. Kay after sa simba, asa naman mo? Kumusta man mo? Kinsay may mo atiman nimo? Di man kaya nako na, di po na kaya sa mga pastors. Kinahanglan og mga leaders nga mo rise up, mga dokimos disciples. And then ikaw maigsoon, you are actually candidate, you are part of it. Kay ang pagkadukimos, it's a divine approval from the Lord.
nahimo kang dokimos, tested and approved, dili tungod kay niingon ka nga dokimos ka. It's already written in the Bible nga kung kinsa man to mo follow ni Christ, he will become a tested and approved nga person in the eyes of heaven. It's a divine approval. Atong ilakaw ang atong divine approval. Pagkanindot ko na imuhatag na itong thumbs up, ganahan ko sa imong report, ganahan ko sa imong gibuhat. How about kung ang Ginoo ang muhatag og thumbs up? It's a divine approval, maigsoon. So, I hope maatimana sa mga pastors. Kaysa tinuod lang mga batanon, mga bot sa simbahan, dili uso sa mga batanon ng simbahan. Parang kapag istorya, ug mao na realidad. But Ginoo na gyud ang naglihok sa ilang mga kasing-kasing nga pilion nila ang pulong sa Ginoo kada Domingo. O di lang kada Domingo kung makalugar sila, mungadto sila sa ilang local churches, sa ilang mga tapog-tapog diha, ilang mga synagogue nila diha, o sila mag-enjoy this pulong sa Ginoo. It's a move of the Holy Spirit. Naipipila ka mga pastors nag-ingon, Pastor James, mag-andam jud ka. Kay grabe gyud ang gibuhat sa Ginoo sa imong simbahan. Salamat sa Ginoo. It's not me. It's all the grace of God. Salamat sa mga pastors. Salamat sa mga staff. Salamat sa mga volunteers. Salamat sa mga dokimos. O salamat nimo. Because natay one heart, one mind nga we want the Lord to be exalted, no? Mapaklaro si Jesus. Kay sa kumutan ang problema sa atong palibot, ang tubag, ang Ginoo gyud. Kinahanglan og kahayag ang Pilipinas, og ang kahayag si Ginoong Jesus, og ikaw, parte man kaniya, you are the body of Christ, kahayag po ka, you are the light of the world. Let your light so shine before men, before your school, before sa imong trabaho. Let them know nga anak kas Ginoo, ayaw ikaulaw si Kristo. Sa ato palang sugod, nagkrusada na ta, ikaw palang message na. Ayaw ikaulaw ang Ginoo maigsoon. Kay moabot ang panahon pag inatubangay na ta, dili pod ka ikaulaw sa Ginoo. I will not deny you. Ug mao ni pinaka the best nga kanabang kalipay nga atong mabatunan. Nay usa ka quote mga igsoon, ingon diri, the Spirit fill us not for comfort but for conquest of souls. The Holy Spirit naa nato, nag-uban nato, nag-reside sa atong kinabuhi. Di lang para sa mga mapil na itong kalipay, malinawon ta, di lang ka na diha. Apan ang Holy Spirit naa ka nato because ang gusto sa Ginoo, mumove ta, manguha ta og mga kalag, ibalik nato sila sa tiilan sa Ginoo. Kay daghan kayo mga lost sheep. Ato silang ibalik ang mga karnero maigsoon. Kay once upon a time, ikaw ako karnero, mapunta nga nga wala na, ay gigamit ng mga tao nga birahon ta. O kita karon ang mubirah na pod. Amen. How about magdepende sa imo ang commitment? Lord, every day, taga ko kahigayunan nga, bisag isa lang katawo akong mashiran. Pila rago ng 1 minute, 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, diretso mo. Bisa pag gamay ra na siya nga word, pag anointed, pag ang Holy Spirit mag-uban sa imong pagyaw-yaw, muhilak na, mo receive na sa Ginoo. Pag di mo receive, fine. Ingon ang Bible, itaktak imong til, lakaw. Ayun ang, di ka mo dawat? No, be-receive. Ada ka do. Ayaw, anak, pasagdi siya. Iyaan man ang katungod. Oh, sakit kayo nga, balibanan ka. Naipipila din nga, nagsangyaw. Dili. Naghilak na, sa mga, wala mo siya namino kan Jesus. Oh, sige na lang. Kaya ang gidawdaog, ang wala nila gipamino, di man ikaw ang Ginoo man. Kung naay magtamay ninyo, naay mo persecute ninyo, sa diya mo sangyaw mo, binuangan mo, bugal-bugalan mo, ay mo kabalaka, di man ka mo ang gibugal-bugalan, ang Ginoo man. So, usmo na ko sa krusada maigsuon, mapakita diya maigsuon, ang gahom sa balang spirito. Muna nga magkrusada kita. September 21, o sa orasa, alas 3 sa hapon, paingon alas 8. Asa ta magkita-kita sa Laville Gym Baraas. Asa na dapit? Dito na dapit sa may NFA. O katultol mo sa NFA, kanang sudlunon dia. O na dia. Murag sa right side man siguro. Another maigsoon, pag maghimo tag krusada maigsoon, i-proclaim nato ang freedom ug ang grasya. Ingon ang Bible, He has anointed me to proclaim good news, freedom, sight, and favor. Mao na maigsoon nga ang crusade
nag-declare og kagawasan. Kabantay mo, sa wala pa ta kaila sa Ginoo, malipay beta, pero murag na something kulang. Pero karon gali nga sa diyang sige tagpaminaw sa pulong sa Ginoo, naa nagyoy kanabang makarest na ka ba? Naa nagyoy rest sabat, naa nagyoy kapahulayan. Kay ngano man sige, ang Ginoo naman gud, siya magud ang gikinahanglan nato. Siya ang dapat, siya gyud ang katubagan ang solusyon sa problema, pero ang uban dili man gud. Mo na nga pag naay kaluwasan maigsuon nga ilang madunggan sa diyang magkrusada ta, ang freedom ilang ma-enjoy. Pag naay freedom maigsuon, kung naay kagawasan, diha magsugod nga mas ma-appreciate nimo imong kinabuhi. Kaya ba mo tanaw ko sa imong kinabuhi nga, okay, di man may ingani ka dato, di po ko ingani ka gwapa, kagwapo, pero anak ko sa Ginoo. Ang ganahan na kay ka mag-make up. Butang yun. Okay, anak mas Ginoo. Ganahan. Sa una, di ka ganahan maligo. Maligo na ka. Kaya naman, you appreciate life. Kaya ingon si Jesus, I have come to give you life. Wait, not just life, but life abundantly. More abundantly. Pasabot, ang mga Kristohanon, ang mga magtotoo ni Kristo, kamo ang dapat, ang pinakamalipayon nga tao, aning kalibutan na. Bisag gamay na tag kwarta, malipayon ta kay dili mabaligya ang kwarta. Ang kalipay di ay. Dili mapalit sa kwarta ang kalipay. Ang uban niya, amen, amen. Murag natulog li ka. Dapat mo katawa ka. Oy, sa tinuod lang. Paminaw ha, tinuod yun eh. Kabulo ko, kadaghanan na to diri, kwarta gyud ang atong gikinahanglan. Kinsay gusto kwarta? Nag-istorya mi sa akong wife. Ingon siya nga, kung i-grant ni Lord tanan mahimong dato, mas maayo. Mas maayo. Ngano? Kay once manggod, magsugod na kag dawat og dagko nga kwarta, paminaw mo. The moment magsugod kag dawat og dagkong kwarta, diha nimo ma-realize dili gyud kwarta ang solusyon. Oo, ginitinuod. Pero, ako, agi man jutag kalisod. Kwarta yun. Kwarta yun. Pag naikwarta, lipay kayo. Pero sa tinuod, bitaw, pag moabot ang millions sa iyong mga kwarta, mu-amen ang mga kwartahan. Tinuod na. Tinuod na. Di na baka. Ang idea ba nga, after all, we are chasing the wrong thing. Kay dili mo gid kwarta. It is the Lord dapat. Daghay patingala sa mga milyonaryo, bilyonaryo, makakita sa inyo. Pero sa nimo wala man kaani pero grabe ka. Kaya nga naman ang kalipay, ang kinabuhi magsugod sa sulod. Ug maunay mahatag sa Ginoo sa ato. Kaning kagawasan nga wala sa uban, kagawasan nga wala nato nadawat sa una, pero karon sige tagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Lord, salamat gyud Lord. Imo gyud ko gipasaylo, pinangga gyud ko nimo Lord. Mao man ay tinuod ang yawa bakakon, sige lagi ko wa kay lami, wa kay nadawa. Nya mo tuod ra ka, kita ra mo tuod mo dayon. Mo nang mo tindog ta mo barog ta des pagtuo. Tuhuan nato maigsoon. Ipakamatyan na ta sa cross, bag-o na atong kinabuhi, magtinabangay ta para ato ni ma-workout ang atong bag-o nga kinabuhi. Last, maigsoon, ikatulo, kaya nagtingog naman. Patingogan na para makuman ako. Dili lang ang Holy Spirit anointing mapakita pag magkrusada, mapakita ang freedom ug ang grasya sa Ginoo. Ug ang ikatulo, maigsoon, mapakita, ma-demonstrate ang kalipay ug ang kausaban. I hope mahimong lifestyle ang crusade. I hope. Kay kinahanglan magud istoryahan gyud kay kabalo man mo kwarta baya gyud. Unsa gingon ni Ma'am Missy ganina? 30,000 ay kagamay ra anay. Ato ra nang hisgutan. Mo na tinuod maigso. Ang kalipay sa diyang maminaw ka sa pulong sa Ginoo dili gyud na mabayran.
Indeed, in His presence, there's fullness of joy and life forevermore sa iyang presensya. Pag kanindot abi ninyo, ang naay problema, down, depressed, pag maka-encounter yun na sa presence ni Lord, di yun na mausap. Nga sigig hilak, mugawas na nga malipayon, makusgan. Kaya nga naman, sa presensya sa Ginoo, nadia ang tinuod nga kausaban. Ang presensya sa Ginoo, mo na kulang na to. Labaw pa na, pasensya na gyud kaayo kung murag ikumpara na ako, pero mas labaw gyud ang presence ni Lord. Labaw pa na sa mga inyong mga drugs. Mas the best ang presence ni Lord. Pinaka the best ang presensya sa Ginoo. Wala nga ingon si Paul, si David, one thing I ask, one thing I seek, isa ra gyud, that I may dwell in the house of the Lord forever. Why? Because in the house of the Lord, naadi ang Holy Spirit, naadi ang presence ng Lord. Pag na ang presence ni Lord, na ang Holy Spirit, na ang freedom, na ang kagawasan, na ang kaayuhan, na ang gitawag o gugma sa Ginoo. Mata na, anak sa Ginoo. Sige na kagtutok ang problema. Mo na strategy sa yawa. Na sige kagtutok sa imong problema, sige kagtutok sa imong kagalingon. Kapuyon ka. Tutok sa atong Ginoo. Balag ikapoy, simba. Balag bilar, simba. Balag walay kwarta, simba. Balag, balik-balik mo sinina, simba! Kaya ang ipangita sa Ginoo, dili imong sinina, dili imong kwarta, iyang ipangita, ikaw ang imong kasing-kasing, ang imong kalag, imong unahuna, kay gihimo kaniya, sama niya, in His own likeness, in His own image, pinalangga ka sa Ginoo. Mag-unsa man ang ice cream, kung di na to kanon yun na to. Mag-unsa ang sakyanan kung di na to sakyan. Mag-unsa pod ang gugma sa Ginoo kung dili na to ma-enjoy. Mao nang purpose nga nagtapok ta megso. Let's have the joy of the Lord is the strength. Mao ni atong kusog. Ug ang kausaban, ayaw pag-focus dia, mo flow ra na effortlessly, naturally. Matingala ka, hala, dili na ko libakira. Hala, di na ko ganahan magmarites. Hala, di na ko magsigkasuko. Hala, di na ko manlibak. Hala. Dagay kausaban. Sa una, ganahan ko ni. Karon di na. Ang Ginoo gyud ang mahatag sa tinuod. Authentic na kausaban. Mga ginikanan, ang Ginoo ang muusab sa inyong mga anak. O mga anak, mga batanon, ang Ginoo ang muhatag og maayong kaugmaon nimo. Ang imong mga classmate uban pa, salig sila sa ilang mga kaalam o sa pa ilang mga abilidad. Ikaw, salig sa Ginoo. Ipaghinambog ang Ginoo. Ug tagaan kanyang kaalam. Amen?